So yun mga ka-best friend, mga ka-chariot, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre sa video ito ay update natin itong ating Rosy Chariot, kung ano yung itsura niya ngayon. At magdadalawang taon na ito sa atin na ginagamit natin. Hindi ko pa napakita sa inyo yung talagang actual na itsura niya sa ngayon guys, no? So yun, sa vlog na ito guys ay re-reviewin natin ulit yan sa 2 taon na natin na ginamit. So ito na yung ating chariot na update natin ngayon. So kung natatandaan nyo, mayroon tayong mga vlog na nagpalit tayo ng cover. Yan, ito yung cover na pinalit natin. So ang tawag po dyan sa tela na yan ay Maruyama. Ang Maruyama po ay yan po yung matibay na klase ng trapal, no? So umulan man uminit yan ay hindi basta-basta masisira. Yan, so nilagyan din natin yan siya ng windows transparent. Yan, pinalagyan natin siya, and then zipper. Yan, then yung kanyang mga lock. So pinaramihan ko na yung lock nya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 7 lock bawat side yung pinalagay natin dyan. At yun, dito tingnan natin dito. Yun doon naman pinalagyan natin ng sa gitna na transparent na bintana. So ito yun guys, yun ang pinalagay natin. Di zipper din yan. Yung likod naman ito, yan, ang kanyang pintuan ay may zipper din. Yan. So ito siya. And then kung matatandaan nyo yung sa mga vlog natin dati, ito pa yung ginawa nating side cover para dito sa ating driver side, no? Kasi pag umulan ay nababasa po yung doon na portion. So nilagyan natin ito. So 2 years na rin itong ating cover, hindi pa rin siya nasisira. Yan. So goods na goods pa rin yung ating cover, wala pang damage. So ito kasi aluminum to ang nilagay ko din, mayroon siyang screw dito sa taas. Puro screw ang nilagay ko dyan na stainless, no? So ito lang yung hindi stainless, medyo kinalawang na. Yun, matibay naman yung paggagawa natin guys. So nilagay din natin ng sealant dito. Yung sealant natin 2 years na rin to, hindi pa nababakbak. Yan. So dito sa harap naglagay rin tayo ng mga accessories katulad ng car charger port. Yan, meron tayo dyan. At mga yung dashcam. So naglagay tayo ng dashcam dito. Tinanggal ko lang kasi wala pa siyang pintuan. Yan. So sa gulong natin, hindi pa tayo nag-update dyan. Makapal pa yung ating gulong sa likuran at gulong dun sa harap. So makakapal pa. 2 years ko na ginagamit yan, pero hindi pa siya gaano napupudpud. Makapal pa siya guys, no? So kung makita nyo sa vlog natin, balik-balik tayo ng Piña Blanca, Tuguegarao. So napakalayo nun guys. Yan ang sitwasyon niya, woods pa, no? So pagdating naman sa cover niya, itong kanyang steel cover sa gilid ay medyo kinakalawang na. Simula ng pagkuha natin dati ay ganyan na siya, may kalawang na siya. Yan, medyo kumakalat na rin yung kalawang niya, pero ipaparepair natin yan guys para tumagal-tagal pa yung ating chariot. So yan yung update sa ating chariot ngayon, no? So goods na goods pa naman. So sa mga nagtatanong pala kung magkano yung paggawa ko niyan guys, yan po ay nagkakalaga ng 5,000 itong ating Luna o yung body cover, no? Nasa 5,000 yan. So ang brand ng ang Luna ay Maruyama. Yan. Then passenger type kasi ito, kaya meron talaga siyang bintana kabilaan, tsaka dito sa likod ng driver at doon sa likod. So ang ganda ng paggawa nila guys, no? Doon ko pinagawa sa may Madela upholstery sa papuntang Bunton. So yun, basta maintenance lang, alaga lang sa maintain yung langis natin dyan, tsaka yung ating makina, kailangan alaga din sa maintain, tune up pagka maingay na need na yan, tune upin. So yan lang naman yung mga update natin guys sa ngayon. So marami tayong kwento na naririnig patungkol dito sa unit na to, itong Rosy Chariot, ng mga negatives, no? So yung mga negatives na talagang naman yan, kahit sa anong brand pa yan, kahit anong klase ng trike yan, meron po talagang mga negative yan na sinasabi, no?
Yung badya nga, nung nag-upload ako ng Badyan Sari, marami rin silang sinasabi sa Badyan Sari, pero ganoon talaga, kahit man yung kahit nga yung mga branded dyan na napakatibay, talagang merong disadvantage, no? Merong mga negative side. Halos lahat naman may negative sides. Kaya ako sanay na ako dyan sa mga negative side, no? Katulad nitong ating Rosy Chariot, ay sanay na ako dyan kung ano pa yung ibabanat nyo dyan. Talagang tanggap ko yan kasi ako mismo naranasan ko kung ano yung mga negative dyan sa ating Chariot, no? So ngayon, katulad nung last vlog natin, yung problema natin dyan, yung kanyang wiring. Kasi yung kanyang ignition switch dun sa baba, mayroong wire dun na naglalak dun sa papunta dun sa makina, ay nagkaroon po ng disconnection o lost connection. Kaya minsan mahirap siya paandarin at namamatay sa kalagitnaan ng biyahe. So nadi-disconnect yung kanyang power, no? Yung power niya from battery, kasi ito battery operated na, kaya pag walang battery ay mahirap andarin, no? So sinubukan ko tanggalin yung battery niya, ay napakahirap po andarin itong Chariot na to. So doon naman tayo sa positive side. Sa positive side kasi kung positive side ang pag-uusapan, ay napakarami po ng positive side, no? At malaki yung matutulong nito sa positive side natin. Yung positive sides po, yung ang Chariot ay very advantage pagdating ng kunyari may kukunin kang gamit na mabibigat, yan pwede po nating ikarga siya sa kanya, yung kutan ng buhangin, or gusto mo may mga passenger ka, kahit 10 kasya po dyan sa Rosy Chariot, yan. So yan yung mga positive side, pwede gamitin pang camping. Yun ang kagandahan basta meron tayong Rosy Chariot, dahil maano natin, kumbaga magagamit natin kahit saan talaga, kahit pangkargahan pa yan. So alam niyo ba yung Rosy Chariot ay talagang lumalaban po yan sa mga mabibigat at mahirap na daanan, no? Ang kagandahan kasi sa kanya, meron siyang tinatawag na low gear, no? Yung low gear niya, pag binaba po natin yun, ay talagang napakalakas po niyan. So kahit segunda mo lang gamitin mo yung segunda lang, ay talagang lalaban po sa ahunan, no? So, napakalakas po ng kanyang low gear. So nakadesign talaga yung low gear niya sa mga ahunan at mabibigat na mga kargahan, no? Sa mga kaibigan nga natin na meron Chariot, ay nakita po natin na nagkakarga sila ng 2 tinulada. So grabe, or 1.5 tons. Napakabigat na po nun at mahirap siya. Sa tingin ko, pagka mahirap yung daan ay mahirapan din siya, pagka 1.5, kasi overload na yun siya, napakabigat na yun, guys. So ang cc ng ating makina ay 150cc lang. 175cc lang pala, 175cc lang. So yun, ingat-ingat po sa may mga katropa natin dyan. So yun lang po yung update natin dito sa ating unit. So napakaganda, guys. Yun, thank you for watching. So yun, guys, at pauwi na tayo dun sa bahay. At try na natin itong ating headlight. Yan, try natin yung ating headlight at yung ating LED na backup. So meron tayong binili nakaraan. Ito po yung ating LED backup. Yan, so napakaliwanag, oh. So tatry lang natin kung gaano kaliwanag talaga siya. Maliwanag din pala talaga, guys. Ayan yung kanyang high filament. Ayan, malayo din yung naabot. So sa tingin ko, mas ilaw sa kasalubong yung ating pero may switch naman siya na sarili. So nilagyan ko talaga siya ng switch na bukod para dito sa ating ilaw. Yung design ng ating headlight ay para siyang pakpak.
gamitin sa highway itong ganitong LED. So dapat pala yung medyo mahina lang siya. So, sobrang lakas pala niya, oh. So mag-add na lang tayo ng isa pang medyo mahina konti. So kitang kita pati yung mga nag-delete sa gilid, oh. Ako, napakalawak ng sakop. So pinatay ko ng muna. Masilaw kasi guys sa mga kasalubong. Ganda ng design ng ating headlight, oh. Pak-pak yung design niya. Yun. Yun. Yan, pasubscribe na lang guys ng ating YouTube channel. At pakiclick na rin na lang ng notification bell dyan sa baba guys, no? Tutumbukin natin to, diretso na ito ng SM City to Vegarao, no? So tinumbok natin to. So ang ganda talaga ng ilaw ng YTX, Yamaha YTX ito guys. Maliwanag siya.